na karagdagang pre-trial measures bago ang paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos na formal na ihain ngayong araw ng prosecution sa Senate Impeachment Court ang kanilang manifestation with proposal on certain additional pre-trial matters na kapaloob sa manifestasyon na payagan ang paggamit ng Filipino and English language sa panahon ng paglilitis, maagang pagsisiwalat ng mga testigo, pahintulutan ng mga public at private prosecutors na suriin ang mga witness at buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na nasa custody ng korte. Giit ng prosecution panel, makakatulong umano ito na matiyak ang maayos, transparent at mahusay na impeachment trial ni VP Sara. Handa naman na tumugon ng defense panel sa inihaing manifestation ng kabilang panig. Sinabi ni Attorney Michael Powa na naiintindihan nila ang pinanggagalingan ng mga manifestation ng prosecution panel. Pero nilinaw ni Powa na kailangan muna nila itong basahing mabuti bago tumugon, lalo't kakatanggap lang nila ng kopya. Kami po, we're reasonable people. So, konting pasensya lang. Hintayin nyo lang po yung formal response. Kasi, as you know, kami sa defense, no, sumasagot lang kami sa tamang forum, sa tamang pamamaraan. They filed a manifestation, and tama naman po yun. And kami, we will have to submit our comment or our response to that manifestation. Kinumpirma naman ni Senate Secretary General Attorney Renato Bantug Jr. na ang Senate Impeachment Court ang tanging makakapagresolba sa manifestation ng prosecution. I haven't been able to discuss it with the Senate President yet, but so far I more or less had the documents ready for transmittal to the officers of the Senate Judges. Sa hiling naman na buksan ng BIR box, ipauubaya ito sa korte. Sa akin, box pa rin lang siya. Because its opening and the pre-marking of its contents is something that would have to be decided by the impeachment court. Whether they will decide before the convening or they will wait for the convening is an open question right now. Kinundina ng ilang mambabatas ang paglaganap ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Pero di raw ang mga bata ang dapat sisihin, kundi ang mga matataas na lider ng bansa. Sino ba ang kanilang tinutukoy? Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Kabilang daw sa mga dapat sisihin kung bakit naging bayolente ang mga kabataan ngayon ay ang mga Duterte. Una na raw dyan si FPRRD. May effect ang culture of impunity sa pag-iisip ng kabataan. Profound kapag ang Pangulo ay nagmumura at nagsasabi na babaril, papatay sa pag-iisip ng kabataan. Hindi rin daw magandang ehemplo sa kabataan si VP Sara. Kinoconsider nating impeachable offense ay yung sinasabi niyang kinokontrata niya, may kinontrata siya, napatayin ang isang tao, much less the President of the Philippines and others. Ayaw natin na makita to ng kabataan bilang ehemplo or mga examples of behavior. Pero ayon din kay Representative Ko, buhay pa ang tinatawag na culture of impunity sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Si Representative Joel Chua naman, walang direktang pangalan na sinisi. Pero ang dahilan daw ng pagiging bayolente ng kabataan ay ang pag-normalize ng pagmumura, pambabastos at pagbabanta na nakikita sa mga matatanda. Sa kabila nito, marami pa ring mambabatas ang tutol sa pagbaba ng age of criminal liability. Para kay Akbayan Party List Representative Percival Sindania, hindi dapat ibuntong sa kabataan ang kasalanan ng magulang. Magulang daw ang may pagkukulang, kaya nasasangkot sa krimen ang kabataan. Hiniling ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na buksan na ang tax records ni VP Sara. Ito raw ay para mapabilis ang impeachment proceedings. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Para mamarkahan na bilang ebidensya, gusto nang pabuksan ng House Prosecution Team ang isang kahong naglalaman ng BIR records na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ay habang nasa gitna ng pre-trial stage ang impeachment case ng bise para raw maging smooth ang daloy ng paglilitis pagdating sa Hulyo. Pinabubuksan ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang kahon ng BIR records na iniuugnay kay VP Sara.
Pinadala ito sa Senado nang hindi binubuksan ng House Justice Committee. Noong April 29, sa botong 38-6, hindi nabuksan ang box ng BIR records na ipinasabina ng komite habang nagtatakda ng probable cause ng impeachment complaint laban sa bise. Ayaw ng ilang kongresista mabuksan yan noon dahil posibleng lumabag daw ito sa confidentiality provisions ng National Internal Revenue Code. Iniuugnay ang nasabing kahon sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Nasa closed-door pre-trial conference na ngayon sa Senado ang impeachment case ng bise kung saan kailangang markahan ang mga ebidensya. Sabi ni House Prosecution Member at ML Party List Representative Laila de Lima, kailangang makita na ang nilalaman ng kahon sa pre-trial pa lang para mas smooth daw ang daloy sa paglilitis. Kanilang testimonya ng mga prosecutor. Isa rin sa laman ng manifestation ay ang pagbibigay ng 3-day notice sa kabilang kampo kapag may additional o so-called surprise witness. Una na rin itong hinilil ng defense team ni VP Sara. Para mapabilis ang pre-trial conference, nag-extend na ng working hours ang parehong defense at prosecution pagdating sa pagmamarka ng ebidensya. Umaasa silang matapos na ito agad dahil bukas, June 25, nakatakda dapat maglabas ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court. Iyon ang magiging gabay para sa paparating na trial ni VP Sara sa July 6. Corina, sabi ni Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantug, ang impeachment court na raw ang bahalang aksyonan ito. Hindi pa natin alam sa ngayon, Corina, kung dapat bang mag-convene ang Senado bilang impeachment court gayong naka-session break nga ang Kongreso. Sabi naman ng defense team ni VP Sara, nakatakda raw silang maghain ng response kaugnay ng mga hiling ng prosecution team at ayaw daw nilang pangunahan ang impeachment court sa magiging aksyon nito. Samantala, Corina, sa isang podcast episode naman, sinabi ni Senator Cheese Escudero na nananatiling haka-haka at wala pang final decision pagdating sa kung sino ang magiging presiding officer sa trial ni VP Sara. Una na kasing lumitaw ang pangalan niya bilang fit umano sa role na ito ayon kay Senator Ping Lacson dahil sa nagiging legal background niya. Pero sa huling panayam kay Senate President Win Gatchalian, nananatiling siya bilang SP ang posibleng maging presiding officer ayon sa rules. Sa ngayon, Corina, hindi pa rin tapos ang pre-trial stage ng impeachment case ng bise dahil tuloy-tuloy pa rin hanggang sa ngayon ang pagmamarka nila ng ebidensya para sa Article 1 na misuse of confidential funds at Article 2 na umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Nais ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Pero ang problema po, nung ipasa po natin ang batas, hindi po tayo nakahanda. Bakit ko po nasabi? Nung ako po yung nag-DSWD Secretary, ito pong unang hinanap po natin, ilan po ba ang ating mga rehabilitation centers, juvenile facilities? 11 lamang po. Tama naman po si Senator Pangilinan, sa mga bawat city po nasa 117. Meron po tayong 149 cities sa buong bansa. Meron po tayong 1,400 plus na munisipyo. Ang problema po dito, para sa kalaman po natin mga kasamahan, dahil ako po yung naging reporter pa po ako na ipinatupad ito ng Philippine National Police. Pag may nahuli pong non-rape, ang gagawin po ng police, huhulihin. Hindi po alam ng police kung saan ilalagay ang bata. Dahil wala pong kulungan, wala po siyang selda, hindi naman pong maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng pulis. So gagawin po yung bata ipapaupo sa tabi. Pangalawa po, wala po tayong juvenile court. Kaya hindi po matatry ang bata o malilitis dahil wala po tayong korte. Dahil ang korte po natin pang mamatanda lamang. Pangapat po, kung dadalhin man po sa regional facilities, pamasahe, problema din po ng pulis. Wala naman pong pondo para dalhin sa mga juvenile facility po
ang mga batang ito. So yun po ang nagiging problema. Marami po siyang problema, sanga-sanga na Ginoong Pangulo. Simula sa pag-aresto, dadalhin po sa wala naman pong piskal para i-entertain yung kaso dahil kailangan po juvenile court. Wala pong pamasahe ang pulis para dalhin po sa institusyon o rehabilitation center o juvenile facility dahil 11 lamang po, 100. Paano po kung sa munisipyo? I'll give you an example. Sa Palawan na lamang po, doon sa lugar namin. Marami pong island municipalities po doon, 13. Ang isang munisipyo po, aabutin ka ng kalahating araw, sakay po ng pump boat papunta sa mainland. Unfortunately, wala pong regional facility sa Puerto Princesa o sa Palawan Island. Nandoon po sa Mindoro. Kung magmi-Mindoro pa po, ay daabutin ng 2 araw. Ang problema nga po, pamasahe. So, kulang po. Wala po tayong facilities. Ibig sabihin, wala po tayong mga juvenile facilities. Wala po tayong kulungan para ilagak muna yung mga bata temporarily dahil hindi naman po natin isama sa mga matatanda. Wala rin po tayong juvenile court para maglitis sa mga bata kasi natatakot po ang pulis baka sila naman po ay makasuhan, violation po ng rights ng kabataan. So, wala po tayong mga family courts, kulang po mga family courts natin mag-handle po ng mga kasong ito. Yung sinasabi ho natin, hindi po tayo nakahanda, Mr. President. Ito po yung pinag-aralan ho namin nung ako po ay secretary ng DSWD. Ito rin po ang problema ngayon ni Secretary Rex Gatchalian. Kung gusto po nating maitupatupad ng maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo para malagyan po, hindi lamang po regional facilities, kundi bawat city po, bawat lungsod, lagyan po. Mapalad po ang mga taga Valenzuela dahil may kakayahan sila na gumawa ng ganung pasilidad. Sa Puerto Princesa po, wala po eh. Island province po yung Palawan. Sa Marinduque, ganun din po. Sa Romblon, wala din po. Mindoro po, sa Mimaropa, doon pa po dadalhin. Paano po kung nasa Balabac, Palawan, yung bata na nakagawa ng krimen, papunta po siya sa Mindoro. 2 araw po, bibiyahin ho yun. So, hindi po alam ng otoridad kung ano pong gagawin doon sa batang nagkasala. So, ang punto ko lamang po dito, Mr. President, kung gusto po nating maipatupad na maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo, mabigyan po ng pondo ang DSWD para makapagpagawa po ng mga facilities sa bawat lungsod. Hindi lang po lungsod, ang suggestion ko po pati munisipyo. Kasi bibiyahin po, mayroon tayong mga munisipyo na napakalayo sa lungsod. Napakalayo sa pinakamalapit na regional facility. I'll give you a case in point. Yung nga po sinasabi ko sa Palawan po. Pag sa island municipality siya, island po. O sa Mangsi, malapit na po doon sa Asaba, itong isla na ito ng Palawan. How will you bring the child na nagkasala doon po sa regional facility sa Mindoro? Napakalayo po noon. So ang problema po natin, yung implementation po, tama naman po si Senator Kiko, it's the implementation of the law. Bakit po problema implementation? Because we do not have the facility, Mr. President. Yung authorities po natin, they do not know how to handle it. Wala po silang kulungan sa presinto para sa mga bata. Natatakot po sila. Ang option po nila, when I was a reporter, Mr. President, tinatawagan ng magulang. Nay, tay, kunin niyo anak niyo dito. Ito po yung nagnakaw, ito po yung nakipagbugbugan, ito po yung ganito, gumahasa. Mag-usap na lang kayo. I'll give you also case in point, Mr. President. Yung ating pong juvenile facility at saka bahay pag-asa kung tawagin, I'll cite you an example. Sa Region 3 po sa Pampanga, meron po silang bahay pag-asa. Unfortunately, nung binisita ko po ito, yung isang building ay para po doon sa biktima. Kailangan niya pong psychological treatment dahil ginahasa po siya. Yung bata po ay 13 years old, yung suspect 15, magbabarkada. Alam niyo kung saan nakakulong yung suspect? 10 metro lang po ang layo doon sa rehabilitation center ng biktima. Dahil sabi, wala pong pondo, sir. So nagkikita po yung biktima at saka suspect, Mr. President. Araw-araw pag kumain sila, kinakantsawan pa ng suspect yung biktima. Yun po yung masakit ho doon. So hindi lalong natutroma yung biktima. So we really need to look at this and review this law. Are we ready?
Because right now, Mr. President, we are not ready kasi po kulang ang ating facilities. Yun lamang po, Mr. President. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o ano, if there is really malice. Tingnan mo ha, bago natin ipagpatuloy para mas, ito kasi yung mahahalaga na edad. Below 9 daw, talagang walang kaso. Pero 10 to 12, titingnan kung may malis, may kaso. Yan dapat talaga. Kaso binago ni Kiko eh. Leo. Or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. No? Ito muna tayo, yung edad muna, bracket. 12 to 16, tinitingnan talaga kung may relief at makakasuhan at makakulong ka. Matcha-charge ka. So yung 10 to 12, 10 to 12, parang ganun din yung bracket ni Kiko. Ang kay Kiko kasi 15 below at 15 to 18. So dito naman 12 to 16. 10 to 12, meron ng pananagutan. 10 below, wala na yon. Tuloy Tatay Diggs, yan pala yung original, kaso nabago ni Kiko. Red plus blue, purple! What if choco plus jelly bits? Edi Monte sarap! Yummy choco milk and kiwi jelly bits combo! So choco, delicious! Mas approved ng kids! Monte try mo na! Takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. Biskal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan? Kaya doon nagsimula ang police na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, and it's a grievous offense, dadalhin talaga sa estasyon yan for recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumoto. Ang dalawa lang yan, Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan, kaya yan talaga ang mga, ito siguro, pareho lang utak. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard, paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are, hindi galit na hindi galit na, ganoon talaga ako pag nasanay, mayor, na yung helpless ang public, helpless ang gobyerno. It's actually catch-22. Pag inaresto mo ang pulis,
ang ikulong niya, ayun, ang pulis mo, ang karamihan dyan, actually ganito. Alam mo bakit ang pulis hesitant? Allow me this time to give you some inner thoughts sa gobyerno. Ang pulis, pagka sinabi minor, hindi na pupunta yan. Kasi yun ang pulis, sinong nag-ano niya, sinong nag-hold up? Kasi ilang taon yun? They cannot even force the child to bring to the station. Grabe yung batas ni Kiko, no? Narinig yung sinabi ni Tatay Digong na nagparami daw ng mga kriminal itong batas ni Kiko. Dagdag pa nga niya, dapat hindi daw binoto yan. Putya, binoto ng Garcia machine bangag machine Kaya dapat kailangan amindahan. Totoo naman talaga na kapag may maaristong minor de edad, hindi po talaga pwedeng i-detain yan. Papakawalan lang at nagagamit po ito ng mga kriminal din. So ano ang gagawin natin ngayon? Hayaan na lang ba natin na itong batas ni Kiko na hindi po ito maamyendahan? Kasi pag hindi po ito maamyendahan, malaki po talagang problema at mukhang magiging president po ito. Kagaya po ito sa nangyayari ngayon na ginagamit nila, pinag-aralan muna nila yung batas ni Kiko Pangilinan, alam nila yung juvenile law, mas may alam yung 14 years old yung may tiyahin na pulis. So tuloy lang po natin si Tatay Digong. Kaya lumaki yan, marami yan sila. Yung nakikita mo noon na, hanggang ngayon, yung kinukunan ng TV na naki-snatch tapos tumatakbo. Yun ang dahilan dyan. Kung mayroon man ito, alam mo bakit sa totoo lang. Hindi ko talaga naintindihan. Mayor ako noon, I have criticized Pangilinan almost pero yung petty crime na nakaw-nakaw dyan, ako nung fiscal ako, dinidismiss ko. Kasi, nakaw-nakaw lang, magnakaw ng ano. Pero nung yung mga above 12, below 16, may indeterminate sentence Luther. Nagtitimpla kami. Para i-recommenda namin ng pero ito, haros. Pagdating sa Pangilinan Law, below 18. 17 years old, patayin nila 16, 17. Pasukin ka sa bahay, saksakin kayong lahat. Kunin yung pera ninyo. Bye-bye. Ganon yan. Kasi kaya mga rape, kita mo yung mga bata. Kahay sa drugs. Let me, it's a new year. Let me dwell dito from the standpoint of the executive department. Yan ang, ngayon, sinong pinapadala ng droga? Itong human rights na itong makinig kayo. Sinong runner nila sa droga? Minor de edad. Mga bata. Bigay sa kanila, sabihin niya, ibigay mo na sa tao doon nakatindig. In the process, pag nahuli na interdict, kasi may nag-report, o alam na nakuha yung shabu. So, pagdating ng ilang taong ka, 16, umuwi ka na. Alam mo, ang sindikato niyan, magdala ng photostatic copy ang itong mga runner nila. Pag aristo ng police, yung birth certificate ko, tignan mo. Ganon kalala ang ginawa ni Pangilinan. Now is as good as any other time to talk about it. It affects our safety, our interest, the safety of our children. Kaya nag-hit-hit na yan. Ang bayad niyan, sige, bigyan ka. Ito, mag-hit-hit ka. Tapos i-deliver mo yan dyan sa mga bahay na yan. Yan nagkalala yung problema. Buti sa Davao kasi may program ako every Sunday. I talk to the people. I communicate with you, all Filipinos.
na ganun ang sitwasyon. Ang nanaglaro dyan, mga kriminal, pati ang mga bata ginagawang kriminal at binibigay ng so that may craving ang bata, trabaho niya is the career. Kaya ako galit talaga sa droga. Yung ICC, well, sabihin ko sa kanila, galit talaga ako sa droga. Yan ang statement ko. Galit talaga. Huwag mo ako as mayor and as president, do not Grabe no, nakakamiss si Duterte. Ito yung presidente, leader na kailangan natin. No? Ayan na po ang maliwanag sa batas ni Kiko Baliko. At sinuportahan po yan ni Senator Robin Padilla, yung sinasabi ni Tatay Digong. Sabi ni Senator Robin Padilla, si former President Rodrigo Duterte ay dating piskal. Expose sa tunay na mga ganap sa kalsada at sa buhay ng mga Pilipino. Kaya yung mga abogado na wala namang karanasan sa practice sa criminal world, our real world, si Kiko na to pinatamaan. Makinig naman kayo sa mga taong kalsada at sa mga taong nabubuhay araw-araw sa kalsada na walang mga elite security gates sa kanilang mga villages o mga personal na mga gwardya, real world. Si Keiko, mayaman man yan. Huwag sana, Keiko, mabiktima yung anak mo ng minor de edad. Yan ang ipagdasal natin. At gusto nga po amindahan ni Senator Robin Padilla itong batas ni Kiko na dapat ibaba na ho sa 12. Di nga 12, 10 nga ho, yung sinasabi ni Robin Padilla. Original ha? O pakinggan natin si Senator Robin Padilla. Sir, nabalitaan yung shooting incident sa Tacloban sa eskwelahan, mga estudyante, may mga namatay. Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Dapat doon. Natin nandun ang human rights. Sila 10 doon. Gusto nyo rin na special session para dyan? Oo. Sana. Kailangan Boss, immediate. Kung ganito na nagagaya na tayo sa Amerika, na may namamaril na sa loob ng paaralan, siguro ito yung panahon na talagang kung sesiresohin natin ito yung pang-special session. Ganun na Marami din sa Asia, ganun na. Bakit hindi natin gayahin sila? Total, tayo naman pinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices ng ibang bansa sinusunod natin. Ba't di natin gawin yun? Ayan po, ibaba sa 10, yun talaga yung pinaka-original. Ayun po kay Tatay Digong din. Sana nga po magkaroon ng maayos na pag-uusap dito, pagbaba sa 10. Kasi pag 10 and above, may mga isip na rin yan Kaya ng utusan ng ng mga kriminal din Pero yung mga 10 below, mukhang hindi pa po yan kayang gumawa ng heinous crime gaya ng nangyayari po ngayon. Kasi you may ask, bakit ibang-iba yung reaction kapag yung abuse ay nangyari sa bahay? So it could be any kind of abuse, diba? Sexual abuse, physical abuse, it could be death, it could be injury. But bakit pag sa bahay, sa simbahan, or sa eskwelahan, grabe ang reaction ng buong, everyone, ng buong bansa, ng media, ng buong bansa. And dapat, hindi tayo pwede ma-desensitize diyan, hindi pwedeng maging normal yan. Maraming dapat hindi normal na naging normal na.
That's why nga, I won't go there, no, but yung war on drugs, that's why nga yung mga area na drug-infested ay nag-resonate doon yung labanan ang drugs kasi nga, nung araw parang siguro sa isang taon, isang beses lang mababalitaan na may 6-year-old or 3-year-old or 9-year-old na na-rape. O kaya yung sabihin na nagpatayan sa sariling bahay. Pero nung lumaganap talaga yung shabu, parang buwan-buwan, yung, minsan mas madalas pa may news ng heinous crimes o napaka-violent na crimes o napaka-karumal-dumal na krimen na hindi natin ma-explain. Ang problema nga, nanonormalize. So, and then na-explain, kaya normal kasi nga, yung shabu really causes violence. But hindi talaga pwedeng ma-normalize yung shootings, killings sa school. Hindi dapat ma-normalize ang kahit anong klaseng abuse sa churches at lalong-lalo na po. You go to church because all religions teaches there's something higher than us. There's the spiritual world at mahal ka ng Diyos. So, maging pastor yan, maging imam, maging ministro, maging pastor, kung may abuse, whether masyadong stricto at napalo kang na-injure ka or whether it's sexual abuse, it's unacceptable. And then of course, because we send our children to school, para nga mag-develop sila eh. Ang number one resource natin is not oil or gas or gold or livestock, di ba? It's our children. So we expect those three places to be safe, no? So I hope na as the investigations go on, yung local sa DepEd, yung NBI, PNP, I think Congress at Senate, di ba? At tignan po natin yung total environment ng estudyante. Kasi I was thinking about it, baka sabihin nyo, ano naman kilalaman ng K-12 sa nangyari? Eh guys, half day na lang po eh. Half day na lang most of our schools. No, I don't know exactly sa Leyte. But most of our schools sa highly urbanized places are half day. So, mas madami pang oras ang bata sa lansangan at saka sa social media, 'di ba? And then mga churches, most are punong-puno. So, yung supervision then or yung personal time iba-iba depende sa church. And then homes are not as cohesive as they used to be. It depends, no? So, my point is lang we have to solve the problems, but we have to have very, very deep thought into this problem because existential to sa pamilya ng bawat Pilipino. So again, I join the millions who are praying and also nakikiramay dun sa mga biktima at sa pamilya. And then of course, we understand their cry for justice. And definitely this problem with teenagers who think that they can do anything, the discussion has been there for more than 10 years. Diba? So, uminit na ulit yung discussion niya noong 2016 pa, 2026 na eh. So, tama si Senator Robin na if there's a reason to call a special session, it'll be that. Diba? So, hindi po dahilan na wala pang members yung minority sa Committee on Justice because everyone can participate eh. Hindi naman kailangan yung botohan dyan eh. It's really getting to a consensus of what what law will be most proactive and relevant to us where we can protect our young people, not expose them to criminality, not treat them as hardened criminals, but also deter them and their parents from going into violence and violent crimes. No? So I promise you I'll talk a little bit about the impeachment. So most of the news is about the pre-trial. So I'll just two topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So, I really have to thank Secgen Joel, Senate Secretary Joel Montales and the professional Senate staff and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador who all agreed na kailangan talaga yan. So, although some might think na may ups and downs yan everyday, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema.
So having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang kinikilingan, di ba? Hindi pwedeng umpisa pa lang A versus B, kampi ako kay B. Di ba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury hindi biased. So supposedly sa system natin na may judge, sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Diba? So for example, kung yung isang judge namatayan dahil sa drunk driving, pero ang batas natin, drunk driving 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained. So ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate, so may konti ng experience. But still, ang layo sa training kahit na ng ating MTC or RTC judges, di ba? So yung impartiality is very important. So if you remember when we convened the court, nag-oath taking, di ba? Nauna ako at pagkatapos nag-oath naman yung lahat ng senator. Makikita nyo po dito sa resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Sa Rule 3, before the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles unless the Senate provides otherwise, di ba? So yan, ginawa natin lahat. Tingnan niyo yung next paragraph. Senators shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay, ulitin ko ha. Without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi nila, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years, and yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi nung iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic, some were there. For example, pag sinabing Customs, BIR, DPWH, to be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan Customs. Remember, may kinulong siya sa Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Ang problema mga kababayan, nagmukhang barye.
Yung Napolis, pagdating dito sa ghost project sa flood control, isipin nyo, 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni, na kapag ka may bagong ebidensya, hindi po ganon. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay. Ikaw nag-investigate. Ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta't neutral lang ho, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So, yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So, hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards or former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Si Zaldico na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So, hindi ko pa sinasabi na conclusive siya ang mastermind or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general. But we all agree, whether we believe what he said or hindi, that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So, going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson, di ba nasabi ko na kasi nabuko sila So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot Siya na nag-i-interpret hearing. Kasi, kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption, okay na lang sa atin? Basta't dito na lang? Kasi, why? So, I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So, we have the rest of this week, we have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition, sinong gusto niyong witnesses? Nung araw, ganun Naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee Kahit sinong member na magsabing, sir, can we call ganyan? Kasi when you call a witness, so for example, kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Di oras ko yun Di ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. O di, magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagko-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero kung sasabihin nyo, oy, tapusin natin impeachment, wala mo ng Blue Ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts di ba? Parang bundok versus... So, yung pag-uusapan sa impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important. But in terms of volume of the money lost, napakalayo. Di ba? So ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo. Di ba? Kaya nga dinidistract Kaya nga inaaraw-araw ko ni Senator Lacson, sasabihin niya, move on, tapos siya din ang hihirit. Ang daming, i-explain ko yon yung sinasabi niyang hindi statesman. Ang i-explain ni Senator Lacson ito. Kasi ako, 2007, naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Before that, 3 terms akong congressman. So, although nung congressman ako, nababantayan ko lang yung Blue Ribbon Committee, pero hindi naman ako nakapag-participate. But from 2007 until recently, nababantayan ko at active ako dyan. Halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee,
may reklamo ka man, hindi nila sasabihin na ano yan, committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Baka may may pampaputi, di ba? So, yun ang kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought nga he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga. Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una, pinupush niya na pirmahan yung report. Nakalimutan na rin yun. I won't comment there, but I just want to say is, number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. Pag lumipas tong administrasyon at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik at babalik to mas masama pa. Para tong TB na hindi nyo tinuloy yung gamot, magiging drug-resistant yung strain, di ba? So, parating sinasabi po yon pag tinitreat yung tuberculosis na kailangan, kahit maganda na pakiramdam mo, kailangan mong tapusin yung gamot. Hindi pwedeng sa pangatlong buwan, medyo maganda na pakiramdam mo. Hindi. Ganon din po sa corruption. Minsan lang tayo malingat dyan, mabibinat tayo na mas malaki pa. Nangyari na From Napoles to flood control, grabe po, di ba? So, having said that, I just want to mention this. We can't keep saying change, then we just change administrations, change presidents, change ombudsman, change Senate president. We have to change the political culture. We have to change our values. We have to change the foundations of what we call governance and values sa governance. So, I'm inviting everyone, total marami na tayo sa page na to. Kung may ideas po kayo, let's put together a Philippine agenda. I think yun po yung mali from EDSA 1 until present. Na kapag gusto natin ng revolusyon, inaano natin tao, sama-sama na tayo, magkaisa tayo, sama-sama na tayo. Pero pagka napalitan na ng leader, kami leaders, kami na lang magde-decide. So I think if we want a real change, first, we have to ask God, Lord, anong masamang ginawa at anong... Number two, we have to do it together. So, special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, di ba, yung grupo nila, Kiko D, nag-file sa ombudsman, so na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers ko, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko dyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo... Basta, so ang point ko lang, just remember who you are, Kiko, di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos, di ba? So don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato, so file the cases. File the cases, di ba? Mismong DILG nagsabi, nung nasa Senado yung si Senator Bato, walang warrant silang alam. Diba? So, paano naging obstruction of justice? But I'll end there because I want to just spend a little bit of time to remind you what my dad stood for. No? So, maraming nagpo-post at nagpapasalamat naman ako sa lahat. And my dad was a fighter. He believed in education. Madalas niya sabihin sa amin na, Alan, Renren, Lino, Pia, I can leave you, sa a house, some money, pero mauubos yan.
Pero the education, pag sineryoso nyo, walang makakaagaw sa inyo yan. Then, my mom's a teacher. My dad was a disciplinarian. So there's so many things I can tell you about my dad, and salamat sa mga nakaalala sa kanya. But the most important thing is, nung nagkasakit siya, he had an encounter, no? And he saw a light. Ang tawag nung iba doon, Damascus experience. Kasi he kept on crying and that he kept on saying, why me? So akala namin, kasi ako yung nasa labas noon, din mami ko nasa kwarto, so I ran to see them. Actually, I woke up para ako nahagis from the couch to the floor. We were in the US noon, nagpapagamot siya. And then he was crying, why me, why me? So sabi ko, why me? Kasi nga, medyo hindi pa niya alam na cancer sa tiyan yon. Akala pa namin liver. Pero masakit parati, may pain parati. Father's Day about my dad. But what I want to say about Father's Day and about my dad is that hindi tayo pwedeng fatherless. And in attending nga the Go Convention ng Victory Church, yung unang speaker doon, hindi ako naka-attend pero pinaalala sa akin ng isang very close sa akin, Bishop June. I have the transcript. Meron siyang article, Fatherless No More. I hope many people can read that. I'll see if it's available. No? But basically, sinasabi niya yung tao na feeling niya fatherless siya. And there's so many of that experience kasi madaming single parents na. But iba pa daw pagka-community, pagbansa, ang nakapag-feel na fatherless. But we don't have to feel fatherless because we do have God the Father. And regardless of our belief, maraming nagdadasal, Diyos Ama. Di ba? So, now there are people kasi who have bad experience sa tatay. Whether in abandon, whether abusive, di ba? Kaya, pag sinabi yung a father's love, doble yung pag-ulila nila, yung pangungulila, di ba? Double Kasi yung hindi ka naka-experience, tapos nakikita mo sa iba, na-experience sila isang father, nangungulila ka. Pero kung na-experience mo, tapos bad ang experience mo, hindi mo maiintindihan the father's love. So yun ang aking prayer this week na, di lang naman dapat one day ang Father's Day. Gawin na natin Father's Day, Father's Week. Di ba? Na ma-experience natin ang pagmamahal ng isang tatay. So yan din ang reminder ko, maging lalaki o babae, ang barangay captain, ang principal sa school, ang director sa gobyerno, ang mayors, governors, sa ating mahal na Pangulo, di ba? Let's not let people feel that they're fatherless. So ngayon na may economic crisis, problema nung earthquake sa Mindanao, yung pong mga killings na nangyayari sa mga eskwelahan, nangyayari po sa Ateneo basketball team, people are looking for a father, di ba? And sometimes you didn't ask to be the father, pero kung ikaw ay barangay captain, kung ikaw ay mayor, governor, ikaw ay presidente, ikaw ay head ng COA, ikaw ay head ng AFP, ikaw ay head ng PNP, people need a father. So sa ating pagdadasal at pagse-celebrate ng Father Day, let's also pray for the other fathers sa ating bansa. Kasi kapag naramdaman talaga ang pagmamahal ng isang tatay, mararamdaman mo yung yung protection, yung comfort, at saka kahit may uncertainties, alam mong may pangahawakan ka, di ba? So let me stop there and hope, di ba, na despite lahat tong division sa ating bansa, man-navigate po natin yung Blue Ribbon Committee, yung impeachment, and then itong mga sunod-sunod na violent crimes na nangyayari sa ating bansa. Don't forget about our economy, ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Planting season ngayon medyo okay, but because of the Israel-US war, yung kakulangan ng fertilizer, additional problem. Even before the fertilizer may shortage at nagmahal, problematic na ang ating buong agriculture sector. No? And every administration has promised they'll do more. I honor the secretaries of agriculture. Many of them have done a lot, pero napakarami pang pangangailangan ng ating bansa. And I fear that storm season is coming. Kita nyo po, konting ulan, baha, kaliwat kanan, di ba? I mean, again, kung anong itatanim yan, ang aanihin. Nung pumutok yung flood control scam, yun na ang nabanggit na natin po yan, di ba? Na pagka hindi mo tinuloy yung ibang flood control projects, yung linis-linis lang, tapos massive urbanization,
tuloy-tuloy yung pollution, climate change. So, yung dadating na baha, dadating na super El Nino, dadating na economic, sunod-sunod na problema. So, let's pray, no? For father of a nation, father ng schools, father ng mga bawat bayan at syudad, di ba? So, kailangan po natin yan. The good gentleman some questions about his privilege speech. Apo, isa pong karangalan ang matanong ng ating guro. Well, Mr. President, unang-una, papasalamat ako una sa Diyos, pangalawa kay Senator Robin, pangatlo po sa ating mga colleagues for being very active on this issue. Kasi truly, one of the most important gifts of God is children. Diba? And bakit ba tayo nagtatrabaho dito sa Senate kung hindi para sa hindi lang sa present generation pero sa next generations, di ba? And unless this issue is properly addressed, and I think this is an issue that has been debated on since naging controversial nga ang the age, whether the proposal is iakyat o ibaba, whether yung pinag-uusapan nga is custody ng magulang, DSWD, or sa bahay, di ba? And I'd like to thank Senator Pangilinan for, elaborating and making it clear na iba yung batas, iba yung myth, iba yung implementation, iba yung palpak sa implementation. Kasi that's the first point I want to make, building on that, no? If you look at my record in terms of mga penalties, I've also learned from it since I first became a congressman in 1998, di ba? Kasi meron talagang karumal-dumal na krimen. So yung iba hindi naniniwala sa death penalty, yung iba naniniwala sa death penalty. Yung talamak naman na corruption, sabi nga ni Senator JV, ang ating majority leader ngayon, na hindi pwedeng i-expose lang, hindi pwedeng pagalitan, ipahiya. Dapat yan kasuhan at ikulong. Diba? So, what criminology or yung sciences have taught us that it is the certainty of two things. One, the certainty na mahuhuli ka. And number two, yung certainty na paparusahan ka. So kahit gawin mong death penalty ang jaywalking, kung ang tingin ng tao, wala namang papatay sa atin, jaywalking yan, di ba? Pero kahit yan ay pitik sa tenga. Pero kung sigurado nilang huhulihin ka at siguradong pipitikin ka sa tenga, mas papakinggan yon. So, yun yung una kong tanong na, do you have a sense, given your experience, both nung riding high as the first Robin Padilla na nakilala namin sa sinihan, no? Whether it's the bad boy or whether it's the charming romantic. Secondly, when you were in jail. And thirdly, when you left jail. And fourthly, na ngayon na senador ka na, experience mo ba na parang ang dating sa mga minor de edad, hindi naman tayo huhulihin at hindi naman tayo paparusahan? Opo, maraming salamat po, Senator Alan. Alam niyo po, kanina nailahad ko po yan. Noong ako po ay 10 years old, siyempre po, ang lagi nating nasa isip, anak ka ng gobernador, malakas ka. So, pag ginuhuli kami ng pulis po, lagi tayong nakakalabas. So, nandun po yung sinasabi ninyong hindi ako makukulong kasi meron akong sandigan. Opo. Kaya po yung hanggang sa nag-artista po ako, ganun pa din po ang nangyari dahil tayo po'y napalapit naman sa isang pangulo at yung pangulo na yun naging sa bandang huli, pinakulong din po niya tayo pero konsentidor din nung una. Opo, no? Kaya po,
nasasabi ko, tama po yung sinabi ninyo na hanggat hindi ka naniniwala na makukulong ka at mapaparusahan ka, dire-diretso po yun. Let me appreciate both your humility. Opo. Narinig ko yung sinabi, yung tama naman yung dinidiscuss dito, sa'yo naman ay personal experience. Opo. And let me also appreciate yung, ang sinasabi mo kasi yung nangyayari sa kalye, yung appreciation eh. Opo. So, may laban between the intellectual and the upper middle class and those in the gated societies versus what's happening in the streets. Opo. At sinasabi mo, hindi lang in the streets of Metro Davao, Metro Cebu, Baguio, capitals ng ating mga probinsya, but Metro Manila, but it's happening even in rural areas. No? So the point I want to make, Mr. President, is kasi mahilig tayong kumopya, partly colonial mentality dahil mahigit 300 years tayo under the Spanish rule, although administered by Mexico, and the American rule, no? Partly also because siguro mahaba history nila sa human rights, but kung makikita mo kasi sa West, ang kanilang focus ay individual rights. Yung individual. So, wala akong I accept and I respect and I agree. Tignan yung bata. Importante yung bata. Importante yung hindi lang punishment, pero importante din yung rehabilitation, etc. But in Asian societies, Eastern societies, may emphasis on magiging akma, whether it's better implementation of the law or whether it's amendment of the law. Whatever happens, dapat malinaw, matanda man o matanda, that you cannot do the crime if you cannot do the time. Opo. Di ba? Opo. Kung hindi mo kayang pagbayaran yung consequence ng action mo, I think it was Bishop Pastor Peter Tanchi who always said na, you're free to make a decision, but you are not free to decide ano yung consequence ng decision mo. Di ba? So kung teenager ka, gusto mo maging sexually active, nasa iyo yun. Pero pag nabuntis, wala kang ibang sisisihin. Kung ikaw yung lalaki, ikaw nakabuntis. Kung ikaw babae, nabuntis ka. Kasi kayo nag-decide na mag-sex, assuming consensual yung sex. So, walang pwedeng magsabi sa yung wag, kahit magulang ngayon. Of course, your parents can say that, di ba? So, if any one of us here want to vape, that's up to you. Pero kung magka-lung disease ka, that's not up to you. Di ba? Kasi part ng science yan eh. Di ba na bawat decision mo, kung mandaya ka sa exam, nasa sa'yo yan. Pero pag nahuli ka, expelled ka, ano bang ine-expect mo? So ang point ko, Senator, Brother Robin, di ba? There are many issues included here. Halimbawa, corporal punishment. On one hand, there is a lot of science showing na let's step away from corporal punishment. On the other hand, hindi ko lang alam sa Quran, sa Bible, di ba, yung do not spare the rod. Di ba? So, dun sa show namin ng ate ko, kasama ni Boy Abunda, na naging topic yon na kasi meron isang magulang, bata kasi siya naging magulang, kino-complain siya ng ate niya kasi ina-abuse yung mga anak niya. Yung sobrang palo, etc. Pero ang pagkasabi naman nung ate niya, parang matanda na sila, ginaganon pa. So parang sabi ni Ate Pia, so nung bata pa, okay na i-abuse. So nung tinatanong ni Kuya Boy Abunda, so tama ba any kind of palo masama? So sabi ko, iba yung masama sa bawal. So there are certain people who believe any corporal punishment sa bata bawal. There are certain people who believe pwede. But sa batas, malinaw ang bawal yung abuse. So for example, kung halimbawa sinumbong nung sa kantin, nagnakaw doon, bawal bang paluin ang kamay? Pero obviously, Senator, di ba? Halimbawa, sinuntok sa tadyang, o sinipa sa
pinasa. Obviously, abuse yun eh. So, where do you draw the line? No? But ang point is that in a more disciplined generation, two of the secrets, of course, is that walang droga. Kasi nung nagkaroon ng shabu, umiba talaga eh. Iba nung cocaine, morphine, heroin, and marijuana eh. At iba talaga nung nagkaroon ng shabu kasi shabu does certain things to your brain. Halimbawa, hallucinations and mental. It's scientifically proven, di ba? Yung, for example, sa marijuana or sa ibang drugs, hindi mo babarilin yung sarili mong magulang tapos sasabihin mo kasi nakita mo demonyo. Kaya hindi ka mangre-rape ng 5 years old tapos sasabihin mo akala mo kasi 18. Hindi mo pa rin dapat i-rape kung 18 anyos. But yung as you said, heinous, karumal-dumal, di ba? But the point I want to make is that as we look at all of this, because I'd like to commit to you today that we will prioritize this, and of course to our colleagues, what is important is that when we come up with a consensus, malinaw sa magulang at saka sa bata that government rewards doing good and punishes doing bad. Di ba, as you said, di ba na, I mean, medyo kumakain ako nung nakikinig ako sa iyo sa loob na nung kunikwento mo kasi isang ministry ko sa jail eh. So, trinatry ko na every birthday ko, nandyan ako sa Camp Bagong Diwa, 3 yung jail dyan eh. Metro Manila Integrated Jail, Taguig City Jail, tsaka yung yung mga high security, di ba? And over time, nagkaroon kami ng mga programa dyan, computer programs, etc. No? So, nung sinasabi mo na parang pag punong-puno, pag sa CR, siyempre, pag nandun naman ako, gusto kong maayos, di ba? Malagyan ng TV, programa, etc. So, dun talaga naglalaban yung theory at saka yung actual sa nangyayari. Kasi kung susundin mo rin sa Western, which kita ko naman yung punto, hindi lang punishment yan, rehabilitation din, at kailangan din yung dignity ng life. So, ano naman yung dignity na ang selda pang 10, 30 kayo nandun? Di ba lalo nung COVID? Di ba lalo nung COVID na lahat tayo gumagawa ng paraan wag magkasakit tapos sa mga kulungan, marami talagang nadali kasi walang protocols, walang PPE, tapos punong-puno. No? But the point I wanted to make is that in every law we make, we have to input our culture. Anong kultura ng pamilyang Pilipino? Diba? Anong kultura ng Malilenyo? Anong kultura ng taga Bicol? At sa kultura na yan, since we are acting as a family and as a society, how do we make sure na, kasi sasabi natin may discernment ba o hindi? Okay, ibalik natin doon. Kung klarong-klaro sa kanila sa kahit anong edad na eto masama, etong mabuti, then hindi ka papasok sa discernment kasi itanong mo lang sa bata at nangyari ito sa Palawan. Nung araw, especially during the time of Mayor Hagedorn, di ba? Magtapon ka ng upos ng sigarilyo, bata ang pupulot. Ibabalik dun sa turista at sasabihin, sir, hindi kami nagkakalat dito sa... So nakaka-discern siya na mali magtapon at mali magkalat, di ba? Sapagkat society as a whole sees that. Pero I was watching over Sunday si Pastor Paulo Punsalan, sinasabi nga niya na pag may nagtapon ng cup ng McDonald's, Jollibee, parang gusto niyang katukin at huwag ka magtapon, di ba? So syempre, kung ikaw 10, 11-year-old at yung tatay mo bubuksan yung bintana, magtatapon dun sa kalye, ang tingin mo tama yun. Di ba? Pero kung napapanood mo sa social media, napapanood mo sa TV, napapanood mo sa bahay, mali is mali, alam mo na rin kung anong mali. Ang problema sa YouTube, nahuli ko mga pamangkin ko one time, eto Western mostly. May mga YouTube channel, walang ginawa kung hindi ipakita paano mangalas ka sa school. Paano alas ka yung teacher. Yung spirit lang ng medyo rebelde, cool ka, etc. Yung iba nakakatuwa, pero yung iba over the line na. So, in that case, it doesn't matter if you're 14, 15, 16, 17. Nako-confuse talaga eh.
Kasi we used to live in a society na at least 80-90%, klaro kung anong tama, klaro kung anong mali. Pero ngayon, you live in a society where yung mali, sinasabing tama, yung tama, sinasabing mali. A good example now is abortion. Very, very clear sa ating konstitusyon na bawal yan. Di ba? But pakonti-konti lumilitaw na openly. Pati Commission on Human Rights, isipin mo. Nahuli natin na gusto i-decriminalize. Pag dinicriminalize mo ang abortion, ano yun? Pwede na. Bakit pa tayo may konstitusyon na nakalagay doon na bawal ang abortion? Di ba? So, my point, Your Honor, is number one, when we deal with this discussion, I hope we can discuss then how we handle it not only as a country. Panay SOCMED at panay phone ang hawak ng bata. Opo. Kasi sa mga highly urbanized cities, half day ang school eh. Di ba? So, mas entertaining na nga yung cellphone, mas masarap na may ka-text ka, mas masarap na nga manood ng YouTube kaso nasa school. Tapos nasa school ka 3-4 na oras instead of the whole day. So what do we expect, no? So anyway, let me stop there because I'm sure we will be getting experts, not only legal, we'll be discussing all avenues of this. I'm very thankful that Senator Tulfo shared his experience sa DSWD sapagkat iba yung sabihin natin may pondo dyan, bahala na kayo eh. Siya experience yun. So, which goes to my last area of asking you lang yung opinion mo, no? Kailangan ba ito one size fits all? Kasi napapansin ko, in my experience sa gobyerno na matagal-tagal na. Last question na to, Senator Erwin. I know may privilege speech ka pa. So, kung hindi natin kayang gawin sa buong Pilipinas, halimbawa, hindi natin kaya magtayo ng bahay pag-asa sa buong Pilipinas, wala na lang tayong ginagawa. Hindi natin amendahan yung batas, hindi rin naman natin ginagawa. Ang gumagawa lang yung may kaya, yung mga cities na merong pera. Ganon din, halimbawa, sa K-12. Hindi natin tinanong bawat region at bawat probinsya, kaya nyo ba? And then pag sinabing hindi muna, wag muna kayong kasali. So, would you also be open that there will be certain areas that will pilot certain ideas? Or halimbawa, yung idea mo na iba yung bahay pag-asa wherein it deals with non-heinous crimes and deals with the kind of intervention that leans towards more on letting them discern kung ano tama at mali. But we deal with the heinous crimes in making sure that we're not redeveloping their criminal minds and just telling them na since we cannot put you in jail for lifetime sentence, don't worry, 2 or 3 years, or when you have good behavior, nasa labas ka na, at habang nandun sila, walang pagbabago sa puso, walang pagbabago sa isipan, no? So sa iyo bang palagay, even when we discuss it, before defending the law, we can actually whether partner with DSWD or partner with some cities na mas may pondo to already try out these different kinds of intervention. Kaso, warrant of arrest at kung ano-ano pang pananakot ang umano'y natatanggap ngayon ng mga kritiko ng Administrasyong Marcos Jr. Malaking halimbawa nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal na hinuli at ipinakulong sa The Hague, religious persecution sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo C. Kibuloy at pending cases sa mga personalidad na kritikal sa gobyerno. Ito naman ang assessment ni Quezon City 2nd District Councilor Rani Lodovica sa nangyayari sa mga kritiko. Pinoproteksyonan yung mga kapwa nilang gumagawa ng katarantaduhan sa bayang ito at yung mga lumalabas sa katotohanan ay talagang pinipressure at tinatambakan ka ng katakot-takot na asunto. Ano tawag nyo ron? Di ba panggigipit? Sa panayam ng SMNI News, giit ng konsehal na umabot na rin ang panggigipit sa Senado. Nataon ito sa nalalapit na pagko-convene ng mataas na kapulungan bilang Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte.
Tingnan mo kung paano ginagamit ng administrasyong ito ang lahat ng power ng gobyerno sa panggigipit doon sa mga hindi nila kapanalig. Noong wala pa silang bilang, ay talagang todo ang pagpe-presscon at paglalabas ni Boying Rimulya, ni Ombudsman. Tinatakot itong mga senador na may pending na investigation sa kanila. Gaya ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva, at pati si Marcoleta. Dahil nga meron na silang 13 senador na bilang at definitely maaagaw na nila yung majority sa Senado. Nakuha na ng Gatchalian Bloc ang liderato sa Senado mula sa Cayetano Wing. Sa ilalim ng liderato ni former Senate President Alan Cayetano ay lumitaw sa Senado ang Brave 18, mga dating sundalo na nagsilbing security aid ni resigned Congressman Zaldico. Ang mga ito ang nagsilbing delivery team ng male-maletang kickbacks sa flood control projects. Ayon sa Brave 18, may mga senador ang nakatanggap ng maleta. Talagang may gusto silang pagtakpan o may kinatatakutan sila na baka pag hindi agad ito na-dethrone ang Cayetano Group ay mabubunyag ang lihim na kinatatakutan ng administrasyong ito. Pero kahit napakababa na ang survey score ni Pangulong Marcos Jr. ay tila hindi tinablan ang gobyerno nito. Sa SWS survey, bumagsak ang net satisfaction rating ng Pangulo sa poor na -13 sa first quarter ng taong 2026. Manhid na lang talaga ang administrasyong ito lahat ng tao, ultimo bata, alam na. Pero sila nagmamangmangan pa rin. Kita nyo naman sa huling survey ngayon, -13 ang trust rating na Samantala naghain ng 4 na karagdagang pre-trial measures ang prosecution panel ng House of Representatives sa Senate Impeachment Court bago ang paglilitis sa Senate Impeachment Court bago ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hiniling ng prosecution panel ng House of Representatives ang pagpapatibay sa 4 na karagdagang pre-trial measures bago ang paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos na formal na ihain ngayong araw ng prosecution sa Senate Impeachment Court ang kanilang manifestation with proposal on certain additional pre-trial matters na kapaloob sa manifestasyon na payagan ang paggamit ng Filipino and English language sa panahon ng paglilitis, maagang pagsisiwalat ng mga testigo, pahintulutan ng mga public at private prosecutors na suriin ang mga witness at buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na nasa custody ng korte. Giit ng prosecution panel, makakatulong umano ito na matiyak ang maayos, transparent at mahusay na impeachment trial ni VP Sara. Handa naman na tumugon ng defense panel sa inihaing manifestation ng kabilang panig. Sinabi ni Attorney Michael Powa na naiintindihan nila ang pinanggagalingan ng mga manifestation ng prosecution panel. Pero nilinaw ni Powa na kailangan muna nila itong basahing mabuti bago tumugon, lalo't kakatanggap lang nila ng kopya. Kami po, we're reasonable people. So, konting pasensya lang. Hintayin nyo lang po yung formal response. Kasi, as you know, kami sa defense, sumasagot lang kami sa tamang forum, sa tamang pamamaraan. They filed a manifestation, and tama naman po yun. And kami, we will have to submit our comment or our response to that manifestation. Kinumpirma naman ni Senate Secretary General Attorney Renato Bantug Jr. na ang Senate Impeachment Court ang tanging makakapagresolba sa manifestation ng prosecution. I haven't been able to discuss it with the Senate President yet, but so far I more or less have the documents ready for transmittal to the officers of the Senate Judges. Sa hiling naman na buksan ng BIR box, si Pao Ubaya ito sa korte. Sa akin, box pa rin lang siya.
because its opening and the pre-marking of its contents is something that would have to be decided by the impeachment court. Whether they will decide before the convening or they will wait for the convening is an open question right now. Ang culture of impunity sa pag-iisip ng kabataan. Profound kapag ang Pangulo ay nagmumura at nagsasabi na babaril, papatay sa pag-iisip ng kabataan. Hindi rin daw magandang ehemplo sa kabataan si VP Sara. Kinoconsider nating impeachable offense ay yung sinasabi niyang kinokontrata niya, may kinontrata siya, napatayin ang isang tao, much less the President of the Philippines and others. Ayaw natin na makita to ng kabataan bilang ehemplo or mga examples of behavior. Pero ayon din kay Representative Ko, buhay pa ang tinatawag na culture of impunity sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Si Representative Joel Chua naman, walang direktang pangalan na sinisi. Pero ang dahilan daw ng pagiging bayolente ng kabataan ay ang pag-normalize ng pagmumura, pambabastos at pagbabanta na nakikita sa mga matatanda. Sa kabila nito, marami pa ring mambabatas ang tutol sa pagbaba ng age of criminal liability. Para kay Akbayan Party List Representative Percival Sindania, hindi dapat ibuntong sa kabataan ang kasalanan ng magulang. Magulang daw ang may pagkukulang, kaya nasasangkot sa krimen ang kabataan. Hiniling ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na buksan na ang tax records ni VP Sara. Ito raw ay para mapabilis ang impeachment proceedings. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Para mamarkahan na bilang ebidensya, gusto nang pabuksan ng House Prosecution Team ang isang kahong naglalaman ng BIR records na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ay habang nasa gitna ng pre-trial stage ang impeachment case ng bise para raw maging smooth ang daloy ng paglilitis pagdating sa Hulyo. Pinabubuksan ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang kahon ng BIR records na iniuugnay kay VP Sara. Pinadala ito sa Senado nang hindi binubuksan ng House Justice Committee. Noong April 29, sa botong 38-6, hindi nabuksan ang box ng BIR records na ipinasabina ng komite habang nagtatakda ng probable cause ng impeachment complaint laban sa bise. Ayaw ng ilang kongresista mabuksan yan noon dahil posibleng lumabag daw ito sa confidentiality provisions ng National Internal Revenue Code. Iniuugnay ang nasabing kahon sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Nasa closed-door pre-trial conference na ngayon sa Senado ang impeachment case ng bise kung saan kailangang markahan ang mga ebidensya. Sabi ni House Prosecution Member at ML Party List Representative Laila de Lima, kailangang makita na ang nilalaman ng kahon sa pre-trial pa lang para mas smooth daw ang daloy sa paglilitis. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. So sa tingin namin that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon. Ang Senate Impeachment Court na raw ang bahalang aksyonan ito. Bukod sa pagbubukas ng BIR records, bahagi rin ng manifestation ng House Prosecution Panel ang proposal na dapat English at Filipino ang lengguwaheng gagamitin sa trial stage. Para mas malinaw, para mas maintindihan, it's a very public proceedings, it's a public trial, and therefore mas maganda kung mas marami nakakaintindi. Hinihiling din ng prosecution na makapag-participate ang parehong public at private prosecutors pagdating sa pag-examine at pagpresenta ng mga witness. Meron daw kasing mga testigo na ang sakop sa kaso ay expansive, kaya't baka kailangan daw hatiin ang coverage ng kanilang testimonya ng mga prosecutor. Isa rin sa laman ng manifestation ay ang pagbibigay ng 3-day notice sa kabilang kampo kapag may additional o so-called surprise witness. Una na rin itong hiniling ng defense team ni VP Sara. Para mapabilis ang pre-trial conference, nag-extend na ng working hours ang parehong defense at prosecution pagdating sa pagmamarka ng ebidensya. Umaasa silang matapos na ito agad dahil bukas, June 25, nakatakda dapat maglabas ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court.
Iyon ang magiging gabay para sa paparating na trial ni VP Sara sa July 6. Corina, sabi ni Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantug, ang impeachment court na raw ang bahalang aksyonan ito. Hindi pa natin alam sa ngayon, Corina, kung dapat bang mag-convene ang Senado bilang impeachment court gayong naka-session break nga ang Kongreso. Sabi naman ng defense team ni VP Sara, nakatakda raw silang maghain ng response kaugnay ng mga hiling ng prosecution team at ayaw daw nilang pangunahan ang impeachment court sa magiging aksyon nito. Samantala, Corina, sa isang podcast episode naman, sinabi ni Senator Cheese Escudero na nananatiling haka-haka at wala pang final decision pagdating sa kung sino ang magiging presiding officer sa trial ni VP Sara. Una na kasing lumitaw ang pangalan niya bilang fit umano sa role na ito ayon kay Senator Ping Lacson dahil sa nagiging legal background niya. Pero sa huling panayam kay Senate President Win Gatchalian, nananatiling siya bilang SP ang posibleng maging presiding officer ayon sa rules. Sa ngayon, Corina, hindi pa rin tapos ang pre-trial stage ng impeachment case ng Vice dahil tuloy-tuloy pa rin hanggang sa ngayon ang pagmamarka nila ng ebidensya para sa Article 1 na misuse of confidential funds at Article 2 na umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Nais ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Pero ang problema po, nung ipasa po natin ang batas, hindi po tayo nakahanda. Bakit ko po nasabi? Nung ako po yung nag-DSWD Secretary, ito pong unang hinanap po natin, ilan po ba ang ating mga rehabilitation centers, juvenile facilities? 11 lamang po. Tama naman po si Senator Pangilinan, sa mga bawat city po nasa 117. Meron po tayong 149 cities sa buong bansa. Meron po tayong 1,400 plus na munisipyo. Ang problema po dito, para sa kalaman po natin mga kasamahan, dahil ako po yung naging reporter pa po ako na ipinatupad ito ng Philippine National Police. Pag may nahuli pong non-rape, ang gagawin po ng police, huhulihin. Hindi po alam ng police kung saan ilalagay ang bata. Dahil wala pong kulungan, wala po siyang selda, hindi naman pong maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng pulis. So gagawin po, yung bata ipapaupo sa tabi. Pangalawa po, wala po tayong juvenile court. Kaya hindi po matatry ang bata o malilitis dahil wala po tayong korte. Dahil ang korte po natin pangmamatanda lamang. Pang-apat po, kung dadalhin man po sa regional facilities, pamasahe, problema din po ng pulis. Wala naman pong pondo para dalhin sa mga juvenile facility po ang mga batang ito. So yun po ang nagiging problema. Marami po siyang problema, sanga-sanga na Ginoong Pangulo. Ibig sabihin, wala po tayong mga juvenile facilities, wala po tayong kulungan para ilagak muna yung mga bata temporarily dahil hindi naman po natin isama sa mga matatanda. Wala rin po tayong juvenile court para maglitis sa mga bata kasi natatakot po ang pulis baka sila naman po ay makasuhan, violation po ng rights ng kabataan. So, wala po tayong mga family courts, kulang po mga family courts natin mag-handle po ng mga kasong ito. Yung sinasabi ho natin, hindi po tayo nakahanda, Mr. President. Ito po yung pinag-aralan ho namin nung ako po ay secretary ng DSWD. Ito rin po ang problema ngayon ni Secretary Rex Gatchalian. Kung gusto po nating maitupatupad ng maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo para malagyan po, hindi lamang po regional facilities, kundi bawat city po, bawat lungsod, lagyan po. Mapalad po ang mga taga Valenzuela dahil may kakayahan sila na gumawa ng ganung pasilidad. Sa Puerto Princesa po, wala po eh. Island province po yung Palawan.
Sa Marinduque, ganun din po. Sa Romblon, wala din po. Mindoro po, sa Mimaropa, doon pa po dadalhin. Paano po kung nasa Balabac, Palawan, yung ika nga bata na nakagawa ng krimen, papunta po siya sa Mindoro. 2 araw po, bibiyahin ho yun. So hindi po alam ng otoridad kung ano pong gagawin doon sa batang nagkasala. So ang punto ko lamang po dito, Mr. President, kung gusto po nating maipatupad na maayos ang batas na ito, kailangan po natin ng pondo, mabigyan po ng pondo ang DSWD para makapagpagawa po ng mga facilities sa bawat lungsod. Hindi lang po lungsod, ang suggestion ko po pati munisipyo. Kasi bibiyahin po, mayroon tayong mga munisipyo na napakalayo sa lungsod. Napakalayo ika nga sa pinakamalapit na regional facility. I'll give you a case in point. Yung nga po sinasabi ko sa Palawan po. Pag sa island municipality siya, island po. O sa Mangsi, malapit na po doon sa ika nga Asaba, itong isla na ito ng Palawan. How will you bring the child na nagkasala doon po sa regional facility sa Mindoro? Napakalayo po noon. So ang problema po natin, yung implementation po, tama naman po si Senador Kiko, it's the implementation of the law. Bakit po problema implementation? Because we do not have the facility, Mr. President. Yung authorities po natin, they do not know how to handle it. Wala po silang kulungan sa presinto para sa mga bata. Natatakot po sila. Ang option po nila, when I was a reporter, Mr. President, tinatawagan ng magulang. Nay, tay, kunin niyo anak niyo dito, ito po yung nagnakaw, ito po yung nakipagbugbugan, ito po yung ganito, gumahasa. Mag-usap na lang kayo. I'll give you also case in point, Mr. President. Yung ating pong juvenile facility at saka bahay pag-asa kung tawagin, I'll cite you an example. Sa Region 3 po sa Pampanga, meron po silang bahay pag-asa. Unfortunately, nung binisita ko po ito, yung isang building ay para po doon sa biktima. Kailangan niya pong mag-ikang psychological treatment dahil ginahasa po siya. Yung bata po ay 13 years old, yung suspect 15, magbabarkada. Alam niyo kung saan nakakulong yung suspect? Abay, 10 metro lang po ang layo doon sa rehabilitation center ng biktima. Dahil sabi, wala pong pondo, sir eh. So nakikita po yung biktima at saka suspect, Mr. President. Araw-araw pag kumain sila, kinakantsawan pa ng suspect yung biktima. Yun po yung masakit ho doon eh. So hindi lalong natutroma yung biktima. So we really need to look at this and review this law. Are we ready? Because right now, Mr. President, we are not ready. Kasi po kulang ang ating facilities. Yun lamang po, Mr. President. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12. Tignan ng fiscal o ano, if there is really malice. Tingnan mo ha, bago natin ipagpatuloy para mas, ito kasi yung mahahalaga na edad. Below 9 daw. Talagang walang kaso. Pero 10 to 12, titingnan kung may malis, may kaso. Yan dapat talaga. Kaso binago ni Kiko eh. Leo. Or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. No? Ito muna tayo, yung edad muna, bracket. 12 to 16, tinitingnan talaga kung may relief at makakasuhan at makakulong ka. Matcha-charge ka. So yung 10 to 12, 10 to 12, parang ganun din yung bracket ni Kiko. Ang kay Kiko kasi 15 below at 15 to 18. So dito naman 12 to 16. 10 to 12, meron ng pananagutan, 10 below, wala na yon. Tuloy Tatay Diggs, yan pala yung original, kaso na bago ni Kiko. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring,
because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Eh kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. Biskal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan. Kaya doon nagsimula ang police na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, and it's a grievous offense, nadalhin talaga sa estasyon yan for recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumoto. Ang dalawa lang yan, Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kaya yan talaga ang mga, ito siguro, pareho lang utak. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard, paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are detained there until a judge would decide na sinunod niya ang batas ng Amerikano, wala man tayong halfway house. So anong ginawa? Dito, pag naaresto, they are brought to the DSWD. Because galit ako Galit ako kay Pangilinan actually. Hindi galit na Hindi galit na ganoon talaga ako pag nasanay mayor na yung helpless ang public, helpless ang gobyerno. It's actually catch-22. Pag inaresto mo ang pulis, ang ikulong niya, ang pulis mo, ang karamihan dyan, actually ganito. Alam mo bakit ang pulis hesitant? Allow me this time to give you some inner thoughts sa gobyerno. Ang pulis, pagka sinabi minor, hindi na pupunta yan. Kasi yun ang pulis, sinong nag-hold up? Kasi ilang taon yun? 13, 14. Wala yan. Arestuhin na. They cannot even force the child to bring to the station. Grabe yung batas ni Kiko, no? Narinig yung sinabi ni Tatay Digong na nagparami daw ng mga kriminal itong batas ni Kiko. Dagdag pa nga niya, dapat hindi daw binoto yan. Putya, binoto ng Garcia machine bangag machine Kaya dapat kailangan amindahan. Totoo naman talaga na kapag may maarestong minor de edad, hindi po talaga pwedeng i-detain yan. Papakawalan lang at nagagamit po ito ng mga kriminal din. So ano ang gagawin natin ngayon? Hayaan na lang ba natin na itong batas ni Kiko na hindi po ito maamyendahan? Kasi pag hindi po ito maamyendahan, malaki po talagang problema at mukhang magiging president po ito. Kagaya po ito sa nangyayari ngayon na ginagamit nila, pinag-aralan muna nila yung batas ni Kiko Pangilinan, alam nila yung juvenile law, mas may alam yung 14 years old yung may tsahin na pulis. So tuloy lang po natin si Tatay Digong.
Kaya lumaki yan, marami yan sila. Yung nakikita mo noon na hanggang ngayon, yung kinukunan ng TV na nag-i-snatch tapos tumatakbo. Yun ang dahilan dyan. Kung mayroon man ito, alam mo bakit sa totoo lang. Hindi ko talaga naintindihan. Mayor ako noon, I have criticized Pangilinan almost, talagang nagmumura na rin ako kasi galit ako. Okay na sana yung below 9, wala talaga yan. Maski anong gawin man, basta sunugin ka niyan, okay lang yan. Hindi mo talaga above 9, below 12, tignan nilang kung may malis ba. Gaya ng rape. 12 years old o acts of lasciviousness. Pero yung petty crime na nakaw-nakaw dyan, ako nung fiscal ako, dinidismiss ko. Kasi, nakaw-nakaw lang, nakaw ng ano. Pero nung yung mga above 12, below 16, may indeterminate sentence lute. Nagtitimpla kami. Para i-recommenda namin. Pero ito, haros. Pagdating sa Pangilinan Law, below 18. 17 years old, patayin nila 16, 17. Pasukin ka sa bahay at saksakin kayong lahat. Kunin yung pera ninyo. Babay. Ganon yan. Kasi kaya mga rape, kita mo yung mga bata. Kahay sa drugs. Let me, it's a new year. Let me dwell dito from the standpoint of the Executive Department. Yan ang, ngayon, sinong pinapadala ng droga? Itong human rights na itong makinig kayo. Sinong runner nila sa droga? Minor de edad. Mga bata. Bigay sa kanila, sabi niya, ibigay mo sa tao doon nakatindig. In the process, pag nahuli na interdict, kasi may nag-report, o alam na ng nakuha yung shabu. So, pagdating ng ilang taong ka, 16, umuwi ka na. Alam mo, ang sindikato niyan, magdala ng photostatic copy ang itong mga runner nila. Pag aristo ng police, yung birth certificate ko, tignan mo. Ganon kalala ang ginawa ni Pangilinan. Now is as good as any other time to talk about it. It affects our safety, our interest, the safety of our children. Kaya nag-hit-hit na yan. Ang bayad niyan, sige, bigyan ka. Ito, mag-hit-hit ka. Tapos i-deliver mo yan dyan sa mga bahay na yan. Yan nagkalala yung problema ng buti sa Davao kasi may program ako every Sunday. I talk to the people. I communicate with you, all Filipinos. Na ganun ang sitwasyon. Ang nanaglalo dyan, mga kriminal, pati ang mga bata ginagawang kriminal at binibigay so that may craving ang bata, trabaho niya is the career. Kaya ako galit talaga sa droga. Yung ICC, sabihin ko sa kanila, galit talaga ako sa droga. Yan ang statement ko. Galit talaga. Huwag mo ako as mayor and as president, do not Grabe no, nakakamiss si Duterte. Ito yung presidente, leader na kailangan natin. No? Ayan na po ang maliwanag sa batas ni Kiko Baliko. At sinuportahan po yan ni Senator Robin Padilla, yung sinasabi ni Tatay Digong. Sabi ni Senator Robin Padilla, si former President Rodrigo Duterte ay dating piskal. Expose sa tunay na mga ganap sa kalsada at sa buhay ng mga Pilipino. Kaya yung mga abogado na wala namang karanasan sa practice sa criminal world, our real world, si Kiko na to pinatamaan.
makinig naman kayo sa mga taong kalsada at sa mga taong nabubuhay araw-araw sa kalsada na walang mga elite security gates sa kanilang mga villages o mga personal na mga gwardiya, real world. Si Keiko, mapira, mayaman man yan. Huwag sana, Keiko, mabiktima yung anak mo ng minor de edad. Yan ang ipagdasal natin. At gusto nga po amindahan ni Senator Ruben Padilla itong batas ni Kiko na dapat ibaba na ho sa 12. Di nga 12, 10 nga ho, yung sinasabi ni Ruben Padilla. Original ha? O pakinggan natin si Senator Ruben Padilla. Sir, nabalitaan yung shooting incident sa Tacloban sa eskwelahan, mga estudyante, may mga namatay. Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Dapat doon. Natin nandun ang human rights. So, sila 10 doon. Gusto nyo rin na special session para dyan? Oo. Sana. Kailangan Boss, immediate. Kung ganito na nagagaya na tayo sa Amerika, na may namamaril na sa loob ng paaralan, siguro ito yung panahon na talagang kung seryosohin natin ito yung pang special session. Ganun na Marami din sa Asia, ganun na. Bakit hindi natin gayahin sila? Total, tayo naman pinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices ng ibang bansa sinusunod natin. Ba't di natin gawin yun? Ayan po, ibaba sa 10, yun talaga yung pinaka-original. Ayun po kay Tatay Digong din. Sana nga po magkaroon ng maayos na pag-uusap dito, pagbaba sa 10. Kasi pag 10 and above, may mga isip na rin yan No, kaya ng utusan ng ng mga kriminal din Pero yung mga 10 below, mukhang hindi pa po yan kayang gumawa ng heinous crime gaya ng nangyayari po ngayon. Kasi you may ask, bakit ibang-iba yung reaction kapag yung abuse ay nangyari sa bahay? So it could be any kind of abuse, diba? Sexual abuse, physical abuse, it could be death, it could be injury. But bakit pag sa bahay, sa simbahan, or sa eskwelahan, grabe ang reaction ng buong, everyone, ng buong bansa, ng media, ng buong bansa. And dapat, hindi tayo pwede ma-desensitize diyan, hindi pwedeng maging normal yan. Maraming dapat hindi normal na naging normal na. That's why nga, I won't go there, but yung war on drugs, that's why nga yung mga area na drug-infested ay nag-resonate doon yung labanan ang drugs. Kasi nga, nung araw parang siguro sa isang taon, isang beses lang mababalita na may 6-year-old or 3-year-old or 9-year-old na na-rape. O kaya yung sabihin na nagpatayan sa sariling bahay. Pero nung lumaganap talaga yung shabu, parang buwan-buwan, minsan mas madalas pa, may news ng heinous crimes o napaka-violent na crimes o napaka-karumal-dumal na krimen na hindi natin ma-explain. Ang problema nga, nanonormalize. So, and then na-explain, kaya normal kasi nga, yung shabu really causes violence. But hindi talaga pwedeng ma-normalize yung shootings, killings sa school. Hindi dapat ma-normalize ang kahit anong klaseng abuse sa churches at lalong-lalo na po sa bahay. So the reason po that we're more sensitive when it is schools, churches, or home is because this is the place where children should be safe. 'Di ba? Sa bahay, kasi nga, bahay mo yun Di ba? Sino pang magmamahal sa iyo sa mundong ito, aside from God, kung hindi pamilya mo? Nanay mo, tatay mo,
mga kapatid mo, kung sino man nasa bahay, di ba? Church din, di ba? Why do you go there? You go to church because all religions teaches there's something higher than us. There's the spiritual world. At mahal ka ng Diyos. So, maging pastor yan, maging imam, maging ministro, maging pastor, kung may abuse, whether masyadong stricto at napalo kang, na-injure ka, or whether it's sexual abuse, it's unacceptable. And then, of course, because we send our children to school, para nga mag-develop sila eh. Ang number one resource natin is not oil or gas or gold or livestock, di ba? It's our children. So, we expect those three places to be safe, no? So, I hope na as the investigations go on, yung local sa DepEd, yung NBI, PNP, I think Congress at Senate, di ba? At tignan po natin yung total environment ng estudyante. Kasi I was thinking about it, baka sabihin nyo, ano naman kilalaman ng K-12 sa nangyari? Eh guys, half day na lang po eh. Half day na lang most of our schools. No, I don't know exactly sa Leyte. But most of our schools sa highly urbanized places are half day. So, mas madami pang oras ang bata sa lansangan at saka sa social media. Di ba? And then, mga churches, most are punong-puno. So, yung supervision din or yung personal time, iba-iba, depende sa church. And then homes are not as cohesive as they used to be. It depends, no? So my point is lang, we have to solve the problems, but we have to have very, very deep thought into this problem because existential to sa pamilya ng bawat Pilipino. So again, I join the millions who are praying and also nakikiramay dun sa mga biktima at sa pamilya. And then of course, we understand their cry for justice. And definitely this problem with teenagers who think that they can do anything, the discussion has been there for more than 10 years. Diba? So, uminit na ulit yung discussion niya noong 2016 pa, 2026 na eh. So, tama si Senator Robin na if there's a reason to call a special session, it'll be that. Diba? So, hindi po dahilan na wala pang members yung minority sa Committee on Justice because everyone can participate eh. Hindi naman kailangan yung botohan dyan eh. It's really getting to a consensus of what what law will be most proactive and relevant to us where we can protect our young people, not expose them to criminality, not treat them as hardened criminals, but also deter them and their parents from going into violence and violent crimes, no? So I promise you I'll talk a little bit about the impeachment. So most of the news is about the pre-trial. So just two topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So I really have to thank Secjan Joel, Senate Secretary Joel Montales and the professional Senate staff and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador who all agreed na kailangan talaga yan. So although some might think na may ups and downs yan every day, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema. So having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang kinikilingan, di ba? Hindi pwedeng umpisa pa lang A versus B, kampi ako kay B. Di ba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury hindi biased. So supposedly sa system natin na may judge, sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Di ba? So for example, kung yung isang judge namatayan, dahil sa drunk driving. Pero ang batas natin, drunk driving 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained.
So ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate.